Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Narito na ang School on the Air on Coconut Production. Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12 at Philippine Coconut Authority. Matuto ng iba't ibang teknolohiya sa pagniniyugan para sa karagdagang kaalaman at karagdagang kita. School on the Air on Coconut Production. Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. O, wag liliban ha, dapat laging present. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Coco Buhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, or School on the Air on Coconut Production for Region 12. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sarangani. School on Coconut Production, mga serye ng teknolohiya tungkol sa makabago, wasto, at tamang pamamaraan sa masaganang Coco Buhayan. Magandang umaga mga ka-agri-eskwela at mga bayani nating magsasaka ng Region 12.
Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako si Juvelina Bisimbulan, Technical Staff ng ATI Region 12. Itong programa ay hatid sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Regional Training Center 12, sa pangunguna ni Director Abdul I. Dayaan at katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12 sa pangunguna ni OIC Regional Manager Emily Lorion. Katuwang din ang Province of Sarangani sa pangunguna ni Governor Rogelio Pacquiao at Provincial Agriculturist Engineer Agnes L. Du at City Agriculturist ng Jensan, Ma'am Merlinda Danasco. Kaya inaanyayahan namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Mapapakinggan tuwing Webes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng AgriGabay Radio, Max News FM Jensan, Muse FM Kiamba, at Radyo Kasaganaan Maitum. Bago tayo magsimula sa ating episode ngayon, batiin po muna natin ang ating mga ka-agri-eskwela na nanonood sa Facebook Live at nakikinig sa kani-kanilang mga radyo. Para sa mga greetings at katanungan, maaaring mag-comment lamang po dito sa ating Facebook Live. Alam kong excited na ang ating mga kaniyog mula sa bayan ng Malungon, Alabel, Kiamba, Maitom, at Jensan na nakikinig sa kanilang mga radyo, kaya simulan na natin ang ating programa. Noong episode 10 ay napag-usapan natin ang coconut technologies for non-food products. Nakasama natin si Sir Rasul Piang ng PCA Barm. Bago tayo magsimula, paalala lang po sa ating mga enrollees na magkakaroon tayo ng pagsusulit o quiz bago magtapos ang ating programa, kaya maghanda lamang ng papel at ballpen. Kaya ngayong araw ay simulan natin ang ating pag-aaral kasama si Engineer Chufilo Humawan Jr., CFIDP Region 12 Focal Person ng ATI Region 12 upang talakayin ang farm enterprises. Magandang umaga, Sir Cho. Batiin po muna natin ang ating mga tagapakinig. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig ng ating School on the Air on Coconut Production. Coco Buhay. Ayan. At huwag na natin patagalin pa, Sir Cho. Simulan na natin ang ating pag-aaral. Agad-agad. Oo. Matik. Again po, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig ng ating School on the Air on Coco Buhay on Coconut Production. Kasama po ang ating mga participants, of course, ngayon, as well as ang ating mga principal coordinators, and especially po sa ating mga coconut farmers, tagapakinig. So, napag-usapan po natin sa mga previous air, products and by-products, agricultural practices, pag-inyog. Ngayon naman po ay ating tatalakayin ang coconut farming as a business or as an enterprise. So, pag-usapan po natin ngayon, medyo technical po ang pag-usapan. I will give my best na latag o mai-share natin sa ating mga kapwa farmers and users, coconut farmers, para sa ating coconut farming as a business. Okay, nagkaroon lang po ng konting technical problem, But kukontinue ko lang po, pagpatuloy natin ang ating programa or ating lecture sa coconut farming as an enterprise or a business, So, pag-uusapan natin ngayon, Job, kung ano nga ba ang enterprise. Gagawin natin, i-convert natin, o hindi naman i-convert, but pag-uusapan natin na ang coconut farming is gagawin natin as an enterprise. Hindi na siya magproproduce lang tayo ng magproproduce, but also pag-uusapan din natin kung ano yung
pagninegosyo. No? So ano nga ba ang enterprise? No? Ang enterprise ay aktibidades na concern sa supplying and selling of commodities. No? So kung may produkto tayo, halimbawa po sa coconut, no? Usually ang produkto natin ay copra, no? Yun yung kadalasan nating produkto pagdating sa coconut, ano? So kung may produkto tayo at meron din tayong buyer sa ating mga produkto, yan ang po yung tinatawag na enterprise, ano? So kung may produkto, may naibebenta natin ng produkto, yan yung tinatawag na enterprise na ngayon, ano? So ayan po, ano po ba yung mga examples or halimbawa ng ating ng mga enterprise? Ayan, no? So meron tayong mga produkto like banana Q, no? Pagbebenta ng banana Q, pagbebenta ng bigas, ng asukal, ng isda, no? So kung nagbebenta tayo, meron tayong produkto at binebenta natin at may bumibili rin ng ating mga produkto, yan na po ay buong aktibidades ng enterprise or pagninegosyo. No? So, ano-ano po yung kailangan natin, no, para maka-operate tayo ng ating enterprise? So, kailangan may exchange of goods. No? So, from products, from resources, of course, nandiyan yung ating coconut trees, no, as our resources, ang ating taniman or ating lupain. Yan po ay nabibilang sa resources. And then, kung meron tayong resources, dapat meron din tayong produkto na nabibilang sa tinatawag na goods or services. Ano? So, hindi lamang po produkto, but also services din. Halimbawa, yung ating pagle-labor, ano, it's a form of business din, no, kasi kumikita rin tayo doon, ano. And no, kung may palitan between produkto or services, sa papalitan ito ng pera, ay doon na po nagkakaroon ng business cycle, ano. So kailangan may return, may balik, like money, support, subscription or donation, no, para maka-operate ang ating business, no? So, kung mapapansin niyo po, medyo technical po yung ating mga terms, ano, but pagnilayan lang natin na at least mas I will do my best, no, para mas maintindihan natin kung ano yung mga tawag nito, pinag-uusapan natin yun. So, in relation, no, kung mayroon tayong inputs, mayroon tayong produkto, and nabebenta natin doon, ang pinaka-importante po sa lahat ay dapat may kita, ano? So, hindi po nabubuhay ang pagninegosyo, ang ating enterprise kung walang kita, no? So, a good business or a good enterprise is one where resources used, gumamit tayo ng ating mga resources such as our coconut produce or coconut products, na ibenta natin siya at na-replenish natin. So, kumbaga, dapat may balik, no? Dapat may kita. Ano? So, hindi lang po dapat na may kita, ano? Dapat sumobra rin yung ating kita. No? Tulad ng kung sino bang nakapanood ngayon sa ating Facebook Live, sa ating video, no, nasa ating presentation na kapag meron tayong isang farm business or coconut farm business, ay dapat meron tayong income. Siyempre, nakukuha natin ng income sa pamamagitan ng pagbenta, no, ng ating mga produkto. Isa rin na tinitingnan natin, no, kung may kita ba ang ating farm ay ang cost, no? Ang cost ay ang tinatawag na gastos, no, kung sa Tagalog. So, kung i-minus natin, ibabawas natin ang gastos doon sa ating kabuang kinita, no? Income minus cost, dyan na po papasok ang tinatawag na kita or profit, no? So, ang profit po ay the money left from income after the costs are deducted. So, kabuang kita, ibabawas natin ang ating mga nagastos, doon na po pumapasok ang net income or
kita or profit. So, mahalaga pong pinag-uusapan natin pagdating sa Coconut Farm Enterprises, na dapat sa lahat ng ating ginagawa sa ating coconut farm ay dapat may kita or may balik. Kasi pag negative ang ating profit, ibig sabihin lugi. So, and po, pag positive naman, pag mas mataas ang ating profit, naging positive, so ibig sabihin may ginansya tayong nakuha, doon sa ating farm entity. So, mahalaga pong pinag-uusapan talaga ang profitability, ang kita ng ating farm. So, paano naman po yung ating mga ginastos na hindi ginastos na nag-negative ang profit pero may nakuha naman tayo, like halimbawa pinakain natin sa ating mga bisita, ayan. So dapat maisama rin natin siya sa cost, yung costing, kung mayroon tayong ginamit sa ating farm na hindi natin kinonsider as profit. So ano nga ba ang mga nakakaapekto sa kita ng ating farm? So marami po, marami ang dapat ikonsidera, para mapalaki natin ang ating kita. Una dyan is yung home consumption. So minsan kasi hindi natin napaghiwalay yung ating gastos sa tahanan at sa ating bahay, or sa ating bahay at sa ating farm, So dapat magkaiba po 'yon. Dapat iba po ang ating record or ating gastos sa bahay at gastos sa ating farm, Dapat i-separate natin 'yon. Hindi po dapat pinaghahalo, So mas malaki ang home consumption natin, ibig sabihin may bearing din sa ating kita sa farm. And pangalawa, yung market demand. So depende, kung mas mataas ang demand sa market ng ating produkto, meaning dapat mas malaki yung ating kita, kasi mas mabilis na nabebenta yung ating produkto, pag malaki ang demand sa ibang bansa ng ating coconut oil or copra, ibig sabihin mas malaki ang demand, mas marami rin tayong maibebenta actually. And market price, syempre pag ang presyo sa merkado ng ating produkto ay mababa, nakakaapekto yun sa ating kita. Sunod naman ay competition or mga competitor natin. Siyempre, mas maraming kompetensya, mas kukonti yung ating kita, especially na pag-uusapan naman during the previous mga School on the Air natin na episodes, na ang coconut oil ay maraming kompetensya. So nandiyan ang corn oil, canola oil, sunflower oil, and other forms of oil. Meron nga pa nga yung ating palm oil, di ba? So pag marami tayong competition na mas mura yung kanilang produkto na oil, minsan bumababa rin yung presyo ng copra or coconut oil. So depende sa competition sa international market, kaya nagbabari yung ating presyo ng copra at ng coconut oil. Nandyan din yung technology, nandyan yung pautang, nandyan din yung input supplier, kung siyempre pag nagmahal ang ating mga inputs such as abono, seeds, and others, na mga inputs natin sa ating farm, nakaka-apekto yun sa ating kita. Yan po. So marami pong dapat i-considera, dapat nating tingnan, pagdating sa kita ng ating farm. So nandyan po yan sa atin, paano natin didiskartehan, paano natin paplanuhin ng maayos, paano natin mapalaki ang ating kita, sa bawat mga aspetong ito. So pag-uusapan din natin ngayon, ano yung pinagkaiba ng business at ng enterprise, Pag sinabi kasing farm business, nandyan yung ating farm, i-treat natin na i-treat ng ating buong farm. Halimbawa, 1 hektarya na farm, meron tayong 1 hektarya, that will be our business,
no? Iko-consider natin na as business. Pag sinabing enterprise naman, pwede nating hati-hatiin yung ating enterprise, no? Halimbawa, may tanim tayong nyog. Sa ilalim ng nyog, meron tayong tinanim na kakao, no? So, yung ating buong farm is a business, but yung ating enterprise ay pwedeng dalawa, no? Enterprise sa ating coconut, sa ating pagnyonyog, at enterprise sa ating kakao or coffee, no? Kung anong tinanim pa natin sa ilalim ng coconut. So, magiging sa isang business natin, sa isang farm, pwedeng dalawa yung ating magiging enterprise. Or, kung dinagdagan pa natin, no, example na lang po ang isang learning site for agriculture natin, ang Journals Farm, ano, nanalo po si Sir Gerardo Cordero dati bilang National Gawad Saka on coconut as coconut farmer. Ang kanyang farm po ay marami pong enterprises, ano, ang kanyang buong business, meron siyang coconut, meron siyang kakao, meron siyang actually meron din siyang fish pond, ano. So sa kanyang farm na maximize niya ng maayos, marami siyang enterprise sa isang business niya lang, sa isang farm. So ganun po yung pinagkaiba ng business at ng enterprise. So dapat i-separate natin 'yon, no. So napag-uusapan din natin during our episodes, no, yung ating farm diversification, ano. So magkakaibang dapat sa isang natin sa ating farm, no, kailangan natin i-diversify, no. Pag nag-diversify tayo, ibig sabihin nag-diversify din tayo ng ating enterprises, no. So ayan po ating mga ating mga magsakang ng nyog, no. Pag titingnan din natin, no, ihiwalay natin ang ating mga enterprises pag meron tayong iba pang inaalagaan aside sa coconut natin. So pag-uusapan din natin po, no, i-share ko lang din po itong tinatawag na farm business cycle. Mahalaga itong pag-uusapan kasi kung tayo ay magbi-business, tayo ay mag-enterprise, ay dapat alam natin kung ano yung tinatawag na farm business cycle, no. So wala siyang una, wala din siyang huli, ibig sabihin cycle siya, no. Pwedeng mauna yung isa. Importante sinusundan natin ang cycle. So una dyan is the planning, the farm business improvement. So kung nakita natin ng farm na pwede palang dagdagan yung aking coconut, no, ng iba pang tanim such as cacao, coffee, or banana, or mag-aalaga ka ng hayop, no. So kung naplano na ito, i-implement mo yung iyong plano through the business plan, ano. So kung may nagawa kang business plan, i-implement mo na 'yon, no. After mo implement ang iyong business plan, i-evaluate mo ngayon, no. Evaluating farm performance, opportunity pa, or ano pa yung pwede mong babaguhin. So yan yung tinatawag na 4 na aspeto ng farm business cycle, or 4 stages of farm business cycle. Okay, pag-uusapan din natin ngayon, ano, yung mga mahalagang konsepto or aspeto ng isang business, no? So ang isang farm business or isang farm ay dapat alam kung ano yung tinatawag na costs. Ano yung mga ginagastos natin, 'di ba? Pinag-usapan natin kanina, no? Income minus cost is equals profit, no? Dapat may kita, no? So isa-isahin natin ano ba yung mga tinatawag na gastos na pwede nating tingnan sa ating paggawa ng ating produkto or ating yung ating produkto sa ating sakahan, ano. Una diyan is yung tinatawag na variable cost, no? Ang variable cost po na tinatawag ay ang cost ng actual production, no? So tinatawag itong variable cost kasi pag nilakihan mo ang iyong variable cost, may posibleng lalaki din ang inyong kita or lalaki ang inyong income. Halimbawa, seeds, no? So mas syempre kung gagamit ka ng magandang seeds, gaganda rin yung inyong produkto, no? Gaganda ang inyong harvest, no? Pag gumamit tayo ng fertilizer, gaganda ang ating produkto, no? So kaya siya tinatawag na variable cost, no? Kung ano yung
i-invest natin na cost, mas malaki ang variable cost, usually mas malaki yung ating income, no? Labor, fuel, and veterinary, no? And others, no? Kung ano yung mga ginagamit nating cost. So, sa ating sakahan, dapat meron tayong mga record din ito kung ano yung mga pinaggagastusan natin na tulad ng variable cost. Pangalawang klaseng cost ay yung tinatawag na fixed cost, no? Ang fixed cost, kaya siya fixed kasi kahit gaano kalaki yung iyong i-produce, or kahit gaano kalaki yung magiging harvest, ay kailangan mo pa rin talagang gumastos nito ng mga bagay-bagay tulad ng farm equipment, no? So kung mayroon kang farm equipment, malaki man o maliit ang iyong ani, ay kailangan babayaran mo yung iyong equipment, di ba? So like mga tools, yung ating packing shed, yung ating mga buildings, ano? So hindi nagbabago yung ating cost ng building, no? Kahit pa malaki or maliit yung ating ma-produce, ating mga harvest. Yun ang tinatawag ng mga examples ng fixed cost, no? So yung mga gastos na to. So sa mga gastos na to, yung variable cost at itong fixed cost, so dapat alam natin kung ano yung mga tawag nito, ano mga pinaggagastusan natin, no? Halimbawa sa abono, sa seeds, no, yun yung mga variable cost. Sa fixed cost naman, yung mga pinagagastusan natin na hindi magbabago yung produce mo, no, na kailangan pa rin siyang paggastusan. Pangalawa po na pag-uusapan natin or na konsepto ay ang marketing at markets, no. So dapat na pag-uusapan din ito pagdating sa negosyo, no, kasi mahalagang aspeto to na pagdating sa maintindihan natin kung ano yung tinatawag na market or marketing at market, no. Sa marketing, ang marketing po ay ang proseso ng pagpapalit, no, or mayroong exchange ng iyong produkto at kung ano yung kailangan mong ipagpalit, no. Halimbawa, meron kang kopra, so pag i-exchange mo siya into cash, no, yun yung tinatawag na marketing. Ang market naman ay yung lugar, no. Pag sinabing market or sa Bisaya, di ba, merkado, or sa Tagalog ay merkado. So ang market ay ang lugar kung saan nagaganap ang palitan ng produkto at serbisyo, no. Halimbawa po sa palengke, no, palengke is a form of market, no, whereas wherein pupunta doon si producer, i-exchange niya yung kanyang produkto sa pera. So kaya doon nagaganap ang palitan, no, market. So sa marketing po, mahalagang tingnan din natin kung ano yung gusto ng iyong customers, no? So siyempre walang palitan na mangyayari kapag hindi mo binigay yung gusto ng inyong customer, no? Dapat si seller may produkto at yung produkto na yon ay gusto ni buyer para magkaroon ng palitan, merong exchange na mangyayari, no? So actually, no, from product, packaging, handling, up to transporting, hanggang makarating sa ating mga konsumidor or consumers, ay maraming palitan na nangyayari, no? So, galing sa pagbili mo ng seeds, ng mga inputs, no, may palitan na nangyayari, hanggang sa packaging, may pinapalitan, hanggang sa handling, hanggang makarating sa ating mga kusina o sa ating pagkain. So, mahalagang tingnan din ito ng ating mga coconut farmers, na tingnan yung prosesong ito, no, sa mga palitang ito sa marketing at market na nangyayari. Another marketing concepts na dapat nating pag-usapan ay siyempre dapat alamin natin kung ano yung gusto ng ating mga konsumidor or ng ating mga customers, no. A product exists only if someone is willing to pay for it. Siyempre, pag may produkto ka, siguraduhin mong may magkakagusto ng inyong produkto para bibilhin yun, no? Pag nag-produce tayo ng kopra, so siguraduhin din natin na maganda yung quality ng ating kopra para mabilis maibenta. Or kung other products naman,
Halimbawa, gusto nating mag-venture into coconut oil or virgin coconut oil or other products such as desiccated coconut, no, sisiguruduhin natin na maganda yung kalidad at may bibigay natin yung volume na gusto ng ating mga customers, no? So a product can be sold only if it has customer, no? Kung walang customer, wala tayong kung walang customer, aanin natin yung ating mga produkto. So, dapat maibenta natin siya, no? Then, marketing is therefore critical to the success of the farm business. So, dapat marunong tayong mag-market, marunong tayong magbenta, no? Dapat ma-exchange natin ang ating produkto into cash ba yan or other monetary value. And mahalaga din na pag-usapan natin yung 4Ps na tinatawag sa marketing. No, pag nagma-market tayo, dapat alamin natin yung 4 na P. Hindi po yung 4Ps ng DSWD, no? Kundi 4Ps ng marketing. Ito yung produkto or product, presyo or price, yung place or lugar ng iyong pagbebentahan at promotion. No? Paano mo i-promote yung iyong produkto? Yan yung tinatawag na 4Ps ng marketing. Pangalawang konsepto naman na pag-uusapan natin ngayon ay record keeping. So, tayo ba po sa ating farm ay nagre-record? No? Mahalaga po ang recording, no? Kasi ang record po ay the written proof ng anong nangyari sa ating farm. So, tayo pa naman actually, karamihan ng tao talagang makakalimutin, no? So, para hindi natin makalimutan, para may ebidensya tayo kung ano yung mga nangyari sa ating farm, at mayroon tayong babalikan kapag nag-evaluate na tayo ng ating farm business, ay dapat may record tayo, no? So, record din is a written proof of what was said and who said it, no? Halimbawa, yung ating mga documents, no, is a form of record na rin, no? Minutes of the meeting, mga ganon, no? Sample yun ng mga record. Malagang pag-usapan ito kasi karamihan pa naman sa ating mga coconut farmers ay hindi nagre-record, kumbaga parang tumitingala lang sa kisame minsan, no, kapag tinatanong na sila ng mga record, no. Ang sinasabi, a farm business with poor or no records, no, ay parang daw siya, bangka or barko na nasa gitna ng dagat na nawalan ng GPS or nawalan ng direction, no? Kasi hindi alam, no? Hindi natin malalaman kung saan tayo patungo kung nag-improve ba ang ating farm business kapag wala tayong records. Ang record keeping ay importante para malaman natin, no, kung ano yung nangyari sa ating farm. May babasehan tayo or history, kumbaga. At doon din natin malalaman kung kumita ba tayo o hindi, no, using the records or farm records. So, ano nga ba kung pagdating sa ating farm, ano nga ba yung dapat nating i-record, no? Una dyan yung production records, no? So, dapat kung ano yung ginamit natin sa production, pagpuproduce ng ating mga produkto, dapat mai-record natin yon. Halimbawa, anong binhi, kailan natin tinanim, ilan yung ating tinanim, ilang hills, no, para ma-project din natin kung ilan yung aanihin natin na gusto, no. Kailangan mag-record din tayo on labor, no, ilang tao ang ating na-hire, mga ganon, ano. Cash inflows, ilan yung perang pumasok, ilan yung perang inilabas, no. Sa cash outflow naman yun na tinatawag, no. Ilan yung nagastos, no. Isang record din dapat yun, no, na i-record natin lahat ng mga ginastos or cash outflow na tinatawag. Home consumption records, no, dapat nagre-record din tayo. Halimbawa, may bisita tayong dumating, tapos pinakain natin sila ng buko, or ating mga buko juice, no, pinainom natin sila. So dapat mai-record din natin 'yon, no, yung ating mga home consumption or ginamit natin kahit sa mga bisita, no. Kahit pa sinabing nilibre mo sila, actually yung libre na 'yon, gastos 'yon, no? Oo, dapat na i-record 'yon. So profit and loss records, pwedeng i-record din 'yon, and fixed asset records, yung ating mga
assets or ating mga tawag nito, pagmamay-ari, kumbaga, no? Kung ano yung meron tayo, dapat ma-record natin lahat. At sales record. Isa rin sa kailangan natin i-record kung ilan yung ating mga tinanim, halimbawa yung mga nyog, kung pwede nga lang naka-record, may mga pangalan bawat nyog natin, ano? Para malaman din natin kung productive pa ba yung ating mga nyog, or kung may mga alaga tayong hayop, syempre tinatag natin sila, nilalagyan natin sila ng ID, kumbaga. Usually mga numbers, no, ninanumberan natin ang ating mga alagang hayop, no, para ma-record natin ng maayos kung naibenta ba, magkasakit ba, o namatay ba, o gano'n, no? So kasama 'yon actually sa production records usually, no? Next na pag-uusapan natin yung tinatawag na goal setting, no? So dapat sa ating farm, once na may record na tayo, ang next step ay gagawa na tayo ng ating vision, goals, and strategies, no? So, dapat isipin natin kung magbi-business tayo, dapat meron tayong vision, no? Ano yung nakikita natin in 3 years time, in 5 years time sa ating farm, no? Kung nakita na natin yun, halimbawa, naiisip ko or nakikita ko, ang aking farm ay magiging farm tourism site, or ang aking farm ay maging malaking farm na mag-aalaga na ako ng 20 na baka, gano'n, no? So, kung naisip natin yun, nakikita na natin yun, gagawa na tayo ng goals and strategy, no? So, ang goal ay objective or target mo, no? Kung paano mo siya, kung ano yung gusto mo mangyari. Ang strategy naman ay the plan of action. Ang strategy ay paano mo makakamit yung iyong goal or vision, no? So, a goal is an idea while strategy is the action, no? So, kung gagawa tayo ng kung ating farm ay ituturing natin na business, dapat meron tayong goal sa ating farm at meron tayong strategy kung paano natin makakamit yung ating goal na yon, no? So, paano natin makakamit yung goal na yon? Ano ba yung gagawin nating strategy? So, unang-una dyan is yung tinatawag na business planning. So, dapat meron tayong plano sa ating business, sa ating farm, no? Parang tinuturuan na talaga tayo dito, no, na maging negosyante, no, magiging entrepreneur sa School on the Air natin ngayon, no? So, dapat gagawa tayo ng business plan, no? Ang business plan ay dokumento na nagre-record ng mga important decision at ano yung gagawin natin sa ating farm, no? So, pero bago tayong gagawa ng business plan, dapat alamin muna natin yung mga tinatawag na risks, no? So, ano nga ba yung mga ano bang Tagalog ng risk job, no? Risk usually yung parang aware na parang hindi, ano? Risk go kung sa Bisaya, no? Ano yung hindi naman sa delikado, pero tinakikita natin na makahamper sa ating operations, no? Dapat nailista din natin yon, tinitingnan din natin, or pinaplano din natin ano kaya yung magiging problema along the way sa ating business. So, halimbawa, baka magkakaroon, especially ngayon, no? May ano ang DOST na El Nino, no? May darating daw na El Nino. So, kasama yun sa ating mga risk, no? Sa tatanim or sa pagsasaka, no? So, ano yung pwede natin gawin? Hanap na tayo ng paraan, no, para maiwasan or maiwasan natin yung damage ng El Nino sa ating sakahan, no? Halimbawa, may market price drop, no? So, bababa yung presyo ng produkto natin. So, dapat meron tayong naiisip na paraan paano natin ma-overcome yung mga risk na yon, yung mga alternate natin na plano. So, dapat may mga sa paggawa ng plano, dapat isasama natin kung ano yung mga possible na mga risks or problems along the way. Yan, no? And pangalawa, marketing plan, no? Dapat pinaplano din natin kung ano yung saan, no? Saan natin i-market, kung paano natin i-market, no? Kung sino
kung sino yung pwede nating market, kung sino yung magiging customer natin. Ano kayong magiging paraan natin ng pag-market? I-deliver ba natin sa palengke or ang buyer na mismo ang papuntahin natin sa ating farm, no? So, ayun, no, kailangan natin iplano lahat 'yon, no, para mas maging efficient at titingnan natin kung saan yung mas less ang gastos at mas mataas ang kita. Titingnan din natin yung market plan, ano. Sa market plan, tinitingnan natin yung price ng produkto, mapa farm gate price ba yan or market price kung tayo mismo yung magdadala ng ating produkto, at kung magkano yung ating magagastos kapag tayo mismo yung maghahatid ng ating produkto or tinatawag na marketing costs. Pangatlong plano po na ating i-prepare ay the production plan. Production plan meaning kung ilan, kung gaano kalaki yung ating itatanim, no? Strategic plan siya kung gaano mo kadami or ano yung pinaplano mo na harvest. Siyempre, pag may plano ka na ng gaano kalaki yung gusto mong harvest, dapat may plano ka rin kung paano mo makamit yon. So, magtatanim ka ba ng mas malaki, mas madami, or bibili ka ba ng mas maraming abono para ma-achieve mo yung production plan na yon. In terms of volume, in terms of materials, in terms of schedule and timelines. No, yun yung tinatawag na production plan. Pang-apat ay management plan, no? Depende kasi may mga tinatawag, kung halimbawa may mga hired ka ng mga laborers, ano? So dapat meron kang organizational structures, paano ka magpasahod, arawan ba siya o pakyawan, yung mga ganon. Yung mga supplies, yung mga overhead costs, no, dapat pinaplano rin. Yung tinatawag na management plan. Yung paano mo i-manage yung especially yung ating mga tool, equipments and machineries, no, dapat kasama na rin yun sa ating management plan. And panghuli, yung tinatawag na financial plan. Magkano ba yung iyong budget for the next cropping season? Dapat i-record mo yon, i-document mo yon. Kung masusort tayo sa ating capital, saan ba tayo kukuha ng additional capital? So, kasama yun sa magiging financial plan natin. No, kung nakikita natin na magiging sapat yung aking pondo for the next cropping season, so walang problema. So, dyan na lang naman nakikita natin yung problema kapag kinukulang tayo sa capital. So, sa ngayon pa lang, no, bago ka magtatanim, no, dapat na iplano na rin yung iyong financial plan para madaling makakuha ng halimbawa pang capital ba or kukulangin ka pa sa pondo, saka ka mangungutang ngayon, no? So, nandiyan yung marketing budget, yung production budget at management budget, no? Ayan yung bumubuo sa ating financial plan. So, ayun po yung mga plano, no? Idagdag ko lang din po, no, na dapat sa ating plano marunong din tayong kumilatis o marunong din tayong mag-solve ng tinatawag na break-even. Ano ba yung break-even? No? Sa Bisaya, kung ba yan karing tabla-tabla, no? Ilan ba yung kailangan nating i-harvest? Ano ba yung presyo na kailangan natin para sinasabihin nating break-even tayo or tabla? Kung magkano yung ginastos at saka magkano rin yung kinita, equal yun, no? Kapag equal ang gastos mo at equal din ang iyong income, ay ibig sabihin break-even ka lang, no? Tabla ka lang. So, sa negosyo, hindi pwedeng ganun, no? Dapat mas mataas ka doon. I-establish muna natin ang break-even na tinatawag or break-even point or break-even yield. Ilan ba dapat yung ating harvestin? Magkano ba dapat ang presyo para makita tayo, no? So, dapat mas mataas ang ating presyo, mas mataas ang ating ani kaysa doon sa break-even na tinatawag. Break-even yield or break-even price. Meron ding tinatawag na depreciation, ano? Dapat mahalagang malaman din ng ating mga magsasaka na lahat ng ating gamit, lahat ng ating makinarya sa ating sakahan ay meron pong tinatawag na depreciation, no? Or other term nito ay tinatawag na economic life, no? So, halimbawa sa tractor, kung meron tayong tractor, economic life niya usually around mga 10 to 15 years yan, ano? So, pag
narating na yung 10 to 15 years na yon at hindi na kumbaga hindi na siya functional, ang tawag doon ay salvage value na lang, no? Parang scrap na lang, ano. So dapat mahalaga din natin na alamin kung ano yung depreciation cost ng bawat gamit natin para ma-maximize natin na maayos, ano, yung ating mga resources, especially sa ating mga kagamitan. So usually i-divide natin kung halimbawa meron tayong 10,000 pesos na isang makinarya, within 10 years, no, yung kanyang economic life ay nagde-depreciate siya, nagbabawas yung value niya ng 1,000 per month, per year. No. Mahalaga din na pag-uusapan natin yung credit sa ang ating mga coconut farmers usually takot mangutang, ano. So, syempre, kung mayroon na tayong nagawang business plan or financial plan, saka lang tayo mangungutang kapag kinulang tayo ng capital, ano. So, pinopromote din po natin actually, no, especially sa CFIDP natin, no, sa Coconut Farmers Industry Development Plan ay meron tayong mga credit services, ano. So, wag pong ang ating mga coconut farmers, wag po tayong matakot mangutang, ano. Kasi may mga credit facilities po tayo na mas mababa ang interest, no. Gamitin po natin 'yon, ano. Huwag tayong matakot mangutang para mas malaki yung magiging return natin. Siyempre may tinatawag tayong economies of scale, no. Mas malaki yung ating production, siguraduhin lang natin na maibenta natin maayos, magkaroon tayo ng magandang business plan para mas malaki rin actually yung ating kikitain, no. So ayan po, no, we promote good credit. It's the amount of money you borrow from a person or a bank or an institution, pero ang ano lang kasi nito is syempre dapat ma-address natin yung mga risk na i-provide na ilatag natin nung una, no. So meron tayong tinatawag na business loan, no. Kung nag-business loan tayo para sa ating farm, no, siguraduhin natin na para doon sa ating business, no, para sa ating farm, no. Baka kasi nag-loan tayo sa CFIDP pero binili natin ng motor, no, mga ganun, ano. Iwasan natin 'yon, no. Siguraduhin natin na pag nangutang tayo, gagamitin natin para doon sa intended use natin, no. Such as input loan, expansion loan, or other investments natin, no? And of course, meron tayong tinatawag na personal loan. Yung mga personal loan, ihiwalay natin yon, of course, no? Sige po, malapit na rin po tayong matapos. Panghuli na lang po siguro ito, no? May tinatawag tayong value chain segment, no? From input, production, transportation, hanggang sa marketing. So, dapat si farmer aware nito, no, kung ano yung pwede nating gawin, no, ano yung mga makapagdadagdag ng value sa ating mga products, sa ating mga produkto, ano, from whole nut ba, ano yung pwede nating gawin, no. Siyempre maraming produkto under the coconut kasi 'di ba nga, coconut is a tree of life. Maraming produkto tayong makukuha sa coconut, no. Hindi lamang kopra, hindi lamang bunot, no, hindi lamang yung uling or yung marami tayong produkto, no. So ang being a good businessman, dapat alam natin paano mag-add value sa ating product, no. Paano natin mapaganda pa yung ating produkto, mas mataas pa yung kalidad, mas mataas pa yung presyo na pwede nating makuha. Value adding meaning madadagdagan yung value ng ating product, no. So hindi lamang kumbaga, halimbawa pag bumili ka ng kamote, 'di ba? Mas mabilis mabenta yung kamote na malinis kaysa yung may lupa pa, 'di ba? No? So doon sa paghugas mo ng kamote or ng iyong produkto, na i-package mo siya ng maayos, nadagdagan yung value ng iyong product, no. Malaking bagay na yun. Kahit konti lang yung i-change mo or pinalitan mo, malaki yung balik, ano, or may mas malaki yung balik. So hindi na kung na po
isa-isahin pa masyado yung tinatawag na cost and return analysis ng bawat produkto or sa ating coconut farm. Gusto lang namin i-share na siyempre, mas marami kang enterprises sa iyong coconut farm. Halimbawa, may coconut ka, may tanim ka pang kakao or coffee, or nag-alaga ka pa ng manok, or kambing, or baka sa iyong under the coconut. Mas marami kang enterprise, mas marami kang magiging kita, no? Kikitain sa iyong farm. So, for ending po ng aking presentation or aking lecture for this morning, for this SOA, ang successful po na farming enterprise ay hindi lang po kita ang tinitingnan or profit, no? Titingnan din natin yung improvement ng ating planeta, ng ating environment, as well as improvement sa atin bilang tao, no? Ma-improve yung ating pamilya, ma-improve yung ating komunidad, at ma-improve yung ating buong coconut industry. So again po, maraming salamat po at good morning po ulit sa ating lahat. Maraming salamat, Sir Chop, sa pagbibigay linaw sa ating mga magsasaka tungkol sa farm enterprises. Para sa mga greetings at katanungan, maaaring mag-comment lamang po dito sa ating Facebook Live. Bago tayo magtapos, pasadahan po muna natin ang ating mga nagpapa-shoutout sa ating Facebook Live. From Gina, greetings from Singapore. Happy watching po, Ma'am Gina. And watching from Jensen, ang Job's Lechon Belly. And Jestra Vin Makabenta, watching from Jensen. Hello, Jestra. Ayan, Sir Chof, may tanong po si Betty Custan. Good morning po, sir. Akong pangutana, 1 year kapila mag-abono sa lubi nga nagbunga na. Sige. Okay. Tanong na lang po natin siguro sa ating mga coconut technicians, especially from the Philippine Coconut Authority, yung ating mga coconut development officers. Pero ang alam ko po ay pwedeng once a year lang, no? Depende sa dami ng ating iaabono. Pwede din asin lang, sir, no? Nire-recommenda naman po yung asin, but mas maganda po yung other form ng such as yung ating potash, no? Muriate of potash. Mas maganda po yun kaysa sa asin lang na chlorine lang yung nakukuha natin, nakukuha ng coconut. Sige. Maraming salamat sa ating resource person ngayong araw. Maraming salamat, Sir Chop, sa pagpapa-unlock sa ating episode 11. Ano po ang mensahe natin sa ating mga SOA enrollees, Sir Chop? Ayun po, nag-iwan lang po kami ng magandang umaga po sa ating lahat, at naway yung ating mga coconut farms ay ituturing natin na bilang isang business, no? Maging negosyante tayong lahat, no? Hindi lang coconut farmer but a coco entrepreneur. Thank you so much, sir. Thank you. Mga ka-agri-eskwela, ihanda ang papel at ballpen para sa ating pagsusulit. Handa na po ba ng lahat? Number 1. Ano ang ibig sabihin ng CFIDP? Uulitin ko po. Number 1, ano ang ibig sabihin ng CFIDP? Coconut? F? Ayan, may hint na po tayo. Number 2, anong ahensya ng gobyerno nakasali sa CFIDP na nangunguna sa pagsasagawa ng School on the Air, masaganang kokobuhayan, radyo, eskwela sa pagniniyugan? Ikalawang tanong po, anong ahensya ng gobyerno nakasali sa CFIDP na nangunguna sa pagsasagawa ng School on the Air, masaganang kokobuhayan, radyo, eskwela sa pagniniyugan?
Question number 3. Tama o mali? Ang mga rehistradong magniniyog ng NCFRS ay siyang nakaka-avail ng mga programa ng CFIDP. Ikatatlong tanong po, tama o mali? Ang mga rehistradong magniniyog sa NCFRS ay siyang nakaka-avail ng programa ng CFIDP. Ikaapat, ano ang pinakamura at mabisang abono ng NIOG? Ikaapat na tanong, anong pinakamura at mabisang abono ng NIOG? Ikalimang tanong, ano ang ibig sabihin ng IPM? Ikalimang tanong, ano ang ibig sabihin ng IPM? Integrated PM. Ayan, may hint na po kayo, ma'am. 6 and 7, magbigay ng dalawang major pest ng NIOG. 6 and 7, magbigay ng dalawang major pest ng NIOG. Ikawalong tanong, ang bud rot na sakit ay dulot ng anong klaseng microorganism? A. Bacteria, B. Virus, C. Fungi. Ang bud rot na sakit ay dulot ng anong klaseng microorganism? A. Bacteria, B. Virus, C. Fungi. Ikasyam, number 9 and 10, magbigay ng dalawang halimbawa ng coconut food products. 9 and 10, magbigay ng dalawang halimbawa ng coconut food products. Ayan, at yan po ang ating mga Instagram at Twitter naman at ATI-RTC12. Ang schedule ng ating SOA ay tuwing Webes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Maraming salamat din sa ating SOA Provincial Coordinator, Sir Benevic Berhes, at Municipal Coordinators at sa ating City Coordinators. Maraming salamat din sa ating napaka-supportive na City at Municipal Agriculturist ng Sarangani at Jensen. Paalala po sa ating mga SOA enrollees, pasubmit po ng ating mga SOA forms katulad ng enrollment form, participants registration form, pre-test at quizzes na rin at sizes na rin po sa ating mga municipal coordinators. At dyan nagtatapos ang ating programa sa ngalan ng ating ATI Director Engineer Remelin Ricoter, MNSA CESO 3, at Deputy Director Antonieta J. Arceo, sa ating ATI Region 12 Center Director Sir Abdul I. Dayaan, PCA Region 12 OIC Regional Manager Emily Lorion,